nagulat ako na kahit pala dito, first world ay kaya nilang sumibak ng mga journalist dahil sa mga business decision. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. I'm not sure if many of you saw my post yesterday, late last night sa totoo lang. Hindi po yung video. I shared this graphic. Here, I said na I'm praying for our kababayans over at Omni Filipino. Siguro naman po, alam po ninyo yung Omni Filipino, no? Anyway, naka-attach po dyan ang statement ng FCJN, ang Filipino-Canadian Journalists Network. Okay, and disclaimer, bahagi po ako ng grupong FCJN. Later, I will tell you more about that organization and what our position is about itong pinagdadaanan po ng Omni Filipino. Anyway, malungkot ako, no? Nung narinig ko itong balita, let me put it up, na ang Rogers Media and Sports nag-announce na magle-lay off daw po sila ng mahigit 200 empleyado. Okay? 230 jobs will be cut. And I think i-announce daw po ito sa August. At ang worry ngayon po, worry ko, hindi no, pati na mga kaibigan natin dyan, I'm sure in Omni Filipino, is kung meron pong mga kababayan tayo dyan sa Omni Filipino na maaapektuhan dito, I truly hope not. Maliban po sa syempre, wala naman pong gustong mawala ng trabaho. Mahirap po yan. We don't wish that on anybody. Napakalaki po ang tulong na ibinibigay sa atin ng Omni News. Okay. I hope walang mangyari dyan. You know, they remain untouched. Sana hindi isara. Okay, kasi guys, balita ko, meron pong isang Omni show, foreign language din, na nauna ng isinara dyan po sa bandang West. Yun na lang po ang aking sasabihin. I truly hope Omni Filipino will remain untouched. Total, mukha namang sa mga channel ng Omni, yung iba't ibang mga foreign language news programs, I think Omni Filipino is one of the better performing ones. Observation ko lang yun. Sa ngayon po, hindi pa po alam ng mga empleyado kung sila po ay nariyan pa after August. Kasi nga sa August daw sila mag-uumpisang i-lay off yung 230 na yan. What I do know is that workers from Rogers, kabilang po ang mga empleyado dyan sa Omni News, ay nakakuha na po ng official communication kung saan inaalok po sila ng voluntary separation package. Okay. Tapos, so binibigyan sila ng option na kunin yon. Kung hindi, they will wait and see kung isa po sila sa maapektuhan dun sa layoffs na i-announce sa August. So medyo masaklap ang pinagdadaanan ngayon, itong waiting time ng mga kababayan natin sa Omni Filipino na hindi po kukunin yung package na yan. Diba? Naalala ko yung mga panahon nung nasa Pilipinas pa ako, ganito din ako, journalist. My first work back then in RPN9, lagi din may mga balita na i-lay off kami, isasara na yung network namin, yung mga ganyan. Alam mo, yung fear of losing a job is really, a situation you will not want yourselves in. Okay. Napakahirap po ng pagdaanan na yan. But anyway, maliban sa obviously, ito po ay isang issue ng kawalan ng trabaho. I do not wish that on anybody. Again, napakalaking bagay po kasi ng Omni Filipino para sa Filipino community dito sa Canada, no? Maliban sa pagbibigay ng balita, it keeps us updated on news relevant to Filipinos, not just here in Canada. From time to time, binibigyan tayo ng balita sa mga nangyayari sa Pilipinas. May public service aspect rin po sila, di ba? Kung saan they have produced many reports wherein sumasaklolo sa kanila yung mga kababayan natin, for example, na nasa scam. Hindi ko makalimutan yung isang report, for example, your reports rather, ni Rhea Santos. Si Rhea, by the way, is no longer with Omni Filipino, nasa City News na siya, no? But I remember meron siyang reports about yung grupo ng mga Pilipino na naloko ng isang travel agency. Diba? Yung mga ganyang bagay ba? Mawala po yan, so obviously, mawawalan tayo ng isang napakalaking, reliable source of information na dedicated sa needs ng Filipino community.
Iba po kung ang nagbibigay ng balita ay kapwa Pilipino natin. Because we know our concerns more. For example, sa issues po ng immigration, okay? Of course, we appreciate the national news and we also should watch national news outfits no na Canadian. Mga anggulo po na pinipresent ang mga story niyan sa Omni Filipino, I would say no for me, mas relatable sa ating mga Pilipino. Diba? There are stories that may be overlooked. Okay? Keso hindi po masyado nito sinuserve ang national audience ng Canada. That is okay. But then that is why we have news outfits like Omni Filipino. Anyway, puntahan po natin yung statement ng FCJN. Ganda ng statement na ito. Yung pinost ko yung Filipino version, I will be sharing with you yung English version naman. Okay? Second sentence, no? These cuts not only let's go to the second paragraph. These cuts not only reduce the number of journalists, worse, they will reduce representation, which may be akin to diminished diversity of voices inside Canadian newsrooms. Without those voices, many communities are less likely to see themselves reflected in the news. Third paragraph, Filipino and other ethno-cultural journalists bring valuable perspective, language skills, and community connections that help newsrooms uncover overlooked stories and report them more accurately. Okay, by more accurately for me, no, nababalita yung mga bagay na yan mula sa mata ng isang Filipino immigrant. So FCJN calls on Rogers to work with Unifor to minimize involuntary job losses, protect local reporting, and ensure newsroom restructuring does not further silence underrepresented voices. Canada needs more voices telling its stories. At sana hindi na nga lang matuloy itong mass layoff na ito. But honestly speaking, I don't think there's anything stopping it at this point. No? Sana lang talaga ma-spare itong Omni News Filipino. Itong FCJN po, bagong grupo lang po ito. No? So we are a network of journalists helping each other navigate, lalo na kung gusto po mag-practice muli dito sa Canada. Amongst ourselves, we try to push ito, no? For the welfare of Filipino journalists here. And also, moving forward, we would like to see each other promote yung cultural values ng Filipinos here in Canada with the stories that we present. O, diba? And now, without further ado, meron po tayong kakausapin. Naku, isang veteranong journalist from the Philippines who is also now in Canada, has been here for a few years now. Mr. Jim Libiran, isa po sa mga OG sa palabas sa news program na The Correspondents. Naalala niyo po ba yun? Even po dyan, he is a multi-awarded filmmaker. At alam niyo ba, ipagyayabang ko na rin, ano? Siya po ay isang awardee, Toronto Newcomer Artist Award ng Toronto Arts Foundation. O, ito po yung earlier conversation ko with him about what's happening here in Omni News Filipino. Yan, Sir Jim! Welcome to In a Nutshell. Ayan. Hindi mo narinig pero in-intro kita. Abangan mo na lang doon sa published episode. Meron ako magandang intro sa'yo. Mr. Jim Libiran, welcome! Hi, thank you for sana pag magigess ako, magaganda yung pag-uusapan natin. I know, Pero, I know. pero this is a pressing matter, kaya importante ito, kaya kailangan pag-usapan. Correct. No, I'm curious. Ikaw, yung una mong nabalitaan ito, yung layoff sa Rogers, na baka, no, hopefully not, hindi maapektuhan ng Omni Filipino. How did you feel about it? Para akong hinahabol ng bangungot Oh. dahil ganito nangyari sa Pilipinas, di ba? Yung trabaho natin, yung ating public service bilang mga media professionals ay sinusukat sa metrics ng negosyo, Yeah. ng ratings. Parang sinasabing, ayaw nila ng mga balita ninyo, masyadong nakakarimarin, kaya wala nanonood sa inyo. Kaya isasara na lang namin kayo. Akala ko these things happen only sa mga developing countries or may hirap na bansa, gaya ng pinanggalingan natin.
nagulat ako na kahit pala dito, Oo. first world country ay kaya nilang sumibak ng mga journalist dahil sa mga business decision. Right, oo. Di Hindi ba? ko pala nabanggit guys dun sa unang part nung recording ko 'no. Ang dahilan po sa PR ng Rogers kung bakit daw sila magle-layoff ng 230 people ay, to reduce their capital spending, obviously para magtipid, okay, in short. Hindi ko rin nabanggit, Sir Jim 'no, Ano yun dati na 230 employees ang sisibakin, yeah, maybe more. 6 na radio stations ang sinara, di ba? mm, At parang sinabi nila na, kukunti lang naman yung nasa bayan ninyo na nakikinig, so isasara na lang namin yung radyo ninyo. So oo. gano'n, gano'n kasakit kahit sa mga taga-Canada yung nangyayari. Yeah. Oo. I think 'no, isa yata sa issues raised by some of the employees is that magtitipid kayo, tatanggalan niyo kami ng livelihood, yung daan-daang mga empleyado. And yet, recently po kasi guys, Yes. Rogers announced the purchase of some companies. No, let's not dwell into what companies these are, pero they spent billions of dollars buying Sports all these. companies, yes, sports Oo. companies and sports media companies, 3 billion plus Oo. ang ginastos nila, and in the same week or the next week sa kanila in-announce yung mabili sa ang ganito para pagkaka-announce. Kayo pumili na kayo kung gusto sa mga empleyado, Mm. voluntary early retirement o after the month's end magsisibak na kami. Oo. Ganon. 'Di ba? Napakahirap. Yeah, sabi nga sa press release ng Unifor, yung union, meron nga raw silang membro na nagda-drive papunta sa opisina nung tinawagan siya na wala na siyang trabaho. Oy, grabe. Oh, 'di ba? Di Ano ba? ba 'yan? Nakakatawang nakakaiyak yung nangyayari. Ang ano rito, Ina, yung dapat, at least, bias ba tayo dahil journalist tayo? Hindi tayo dapat pino-hold against the metrics na para tayo yung news vendor na tayo nagbebenta ng balita, no? Mhm. I mean, hindi tayo dapat sinusukat ayon sa ratings or sa dami na nakikinig sa atin dahil public service yung ginagawa natin, and dapat ang sukatan sa mga journalists ay hindi kung kumikita yung unit nyo, kundi tama ba yung ginagawa nyo? Tama ba Mhm. yung sinasabi nyo? Totoo ba yung mga nakukuha yung balita? At napapakinabangan ba ng taong bayan yan? Hindi kung kaninong kung politiko ba kayo pabor o gusto kayo ng tao o hindi. Kasi hindi naman tayo showbiz eh. Di ba? Magkakaroon ng pagkakataon na maiinis yung mga tao sa mga nire-report natin. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa nire-report natin. And nakakalungkot kapag journalist ka na nga, ginawa ka pang vendor, ikaw yung sales and marketing, ayaw na ng mga tao sa inyo sa isasara ng department. Nakakalungkot yon. Pero dito sa atin, mas doble lungkot dahil sa mga bansang katulad nito, isa sa mga comfort natin ay magkaroon ng sa mainstream media, merong newscast na ginagawa ng mga Pilipino tungkol sa nangyayari sa Canada para sa pamayanan na Pilipino. Correct. Oo nga eh. I think yung Hindi, sinasabi mo, Sir Jim, ano, it's been a long-standing problem talaga dito sa profession ng journalism. Yung parang yeah, striking the balance, yung in a way, it's a unique job eh. Okay, yes, yeah, it's a business, but then it should not be driven by money. Kasi nga may yeah, aspeto ng public service, information dissemination, truth telling. Ang yeah, hirap no, and it is really an unfortunate reality that we have been facing. Ito nga yeah. issue.
Kailan ba kumikita? Dapat ba tanggalin? Eh, hindi naman kumikita. Ang hirap, ano? Anyway, Ah, pag-usapan natin yeah. yung Omni Filipino mismo, Sir Yan. Jim. Yan, But yan yung saan sinasabi kayong ko. kawalan for me if something happens to them? I hope not. I hope not. Oo, sila yung boses natin sa mainstream na media. Ano ba to? Gusto lang natin, nasa Canada na nga tayo, gusto lang natin nanonood ng mga balita in Tagalog. Hindi. Kasi yung Omni Filipino, ah, ito yung nagko-cover ng ating contribution, ng contribution ng mga Pilipino, ang naitutulong nila, naiaambag nila sa Canadian society. Ito ang kung sino ang may pinarangalan, kung sino nakaabot ng isang ah, tagumpay na proyekto, gawain, art, no? Ito yung unang-unang pumapalakpak kasama natin, nagko-cover sa atin, at ipinapakilala tayo sa ibang Pilipino na nagsasabing, ito yung ating contribution dito sa society na to. Pangalawa, nanonood naman tayo ng mga English broadcast. Pero kagaya nito ngayon, may wildfires sa Northeast. At sa akin, bagong-bago to. No, wildfires. Yung Omni Filipino lang ang pwede mag-cover na may mga kababayan ba tayo doon? Ano yung maitutulong namin para matulungan yung kababayan namin na baka sinasalanta ng wildfires na yan. Omni Filipino lang ang nakakakita sa atin. Right. Na hindi tayo nilalump together into the general Canadian population. And same is true with other ethnic branches ng Omni, ng Rogers, na ngayon ay threatened na natanggal. Correct. Tsaka guys, no, this is not about being cliquish or what. Baka kasi sabihin nila, Sir Jim, na parang, nasa Canada na kayo, dapat, ang balita nating lahat dito, iisa, no, it's not like that, no. Multicultural ang kultura dito, di ba? Yeah, polycultural, ang sabi ko pa nga, di ba? Pero, multicultural, yes, marami sa atin, hindi lang Pilipino, ang ibang lahi na nag-stay pa sa kanilang sariling culture. They talk still in their own language. They do their cultural things, yung distinct identity nila, and they get their news sa mga distinct news sources nila. Gaya nito, marami pong ethnic media dito at nangunguna dyan yung Omni. At sana, panalangin namin, magdire-diretso itong service na to. Yan yung panalangin natin, Ina, bilang Filipino-Canadian Journalist Network. Yeah. Ang bagong tatag. Ako po ang naatasan na magbuo dito sa eastern part ng Canada. Merong western part at kalulaunch lang nila. At yun, ang unang kampanya natin, Ina, ay itong nangyayari sa Rogers. Itong mass layoff na to. Nakikisa tayo hindi lang sa mga Pilipinong empleyado, kundi sa epekto nito sa buong Canadian society, sa mga manggagawa ng Rogers, at sa democracy ng Canada. Correct. Uunahan ko na kayong mga viewers, ha. Wala po kaming kinikita dito sa grupo namin, ha. We are a non-profit organization, okay? We just Ganun talaga, di ba? For the love of our job, di ba? Wala, okay? Nag-form lang kami ng grupo namin, yun lang. Nagbuo kami ng grupo hoping na kasi tagal-tagal na dumadami ang mga Pilipino na nasa media. At pangalawa, lumalawak yung realm ng media to social media, gaya ng ginagawa nila Ina. Pero maraming Pilipino ang nasa mainstream media. Lalo na yung gumraduate dito from journalism schools. And we found it na wise na in-network lahat ng mga Pilipino and to see kung paano namin mapapabuti yung sarili namin. Hindi na, seminars, AI, di ba, yung mga ganun, ma-update. Hindi namin alam na ang unang-unang activity natin ay si Baka. Di ba?
medyo deja vu sa Pilipinas. Oo nga. Anyway, Ayun. okay. Maraming salamat, Sir Jim. Salamat, Tina. At sana mag-ingay yung ibang Pilipino na wag, protektahan natin yung Omni Filipino. Okay, right. Thank you muli, Mr. Jim Libiran. That is it for this episode. Let me know your thoughts about what's going on dito sa layoffs na ito. No? I'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye!